Yon, pakakot pa sakay, syempre may kwentuhan. Hakotero tayo ngayon dyan sa may Hagonoy. Bali, nagdalawang balik tayo sa Hagonoy pero hindi straight na dalawang balik kasi meron tayo naka-schedule ng 4 p.m. At ayun nga, nandiyan na kami sa Plaridel at pamalolos na tayo, isang mabilis na biyahe lang yan. Sa Hagonoy nga, tayo unang magkakot at nakita natin sa pictures na sinend sa atin konti lang at ayun, nabigla na naman kami at hindi lang konti, talagang napakabibigat ng mga gamit. Ngayon lang nakabuhat ng ganong rep na napakabigat, grabe, 6 feet siya na solid, napakabigat talaga, basta mabigat na mabigat yung rep na yun. At yung mga antik na nakahoy na upuan medyo mabigat at pinakamahirap doon kasi yung pinaghakutan namin medyo baha pala at yan yung parang ilog ng Hagonoy. Medyo traffic din nung pumunta kami kasi nga pahapon na, parang uwian ng mga estudyante. At kala ko malapit lang yung Santo Niño pala, medyo malayo-layo rin. At eto na, nandiyan na nga kami sa may Santo Niño, Hagonoy. Medyo binabaganda pa naman ng lupa at bahay nila ma'am at nila boss. Pero ayun nga, dahil nga dati raw bumababa pa yan, pero ngayon hindi na. At saka yan, na-stuck na sa kanila yung tubig, kaya ngayon silang may sariling bahay, mangungupahan na lang sila at doon sila nakakuha ng apartment sa Camellia. At yan, nakita nyo pati mga aso kanina, diba? Mga sanay na rin sa baha. At itong mga bata na itong mga sobrang pagod na itong araw na ito dahil nga sobrang bibigat talaga ng gamit nila, sir. Hindi ko inakala na ganyan. At saka kasi yun nga sa picture, hindi sinend sa atin lahat. Kaya akala nga namin isang akot lang, nagdalawang akot kami dyan. Pero nga, ang nangyari, parang 12 kami dumating dyan, parang 3, nandoon na kami sa Camellia. Ang problema naman, hindi nabigyan ng gate pass kaagad. Kasi parang yung may-ari ng hindi nakapagpaalam na ganun. Kaya tumambay kami dun sa paligid ng Camellia at medyo nagmamadali na rin yung isang client namin kasi nga kumbaga usapan talaga namin 4, naka-schedule ng 4. Ang nangyari naman biglang nag-request na, sir, pwede ba maging 2? Sabi ko, ma'am, mukhang hindi kami abutin. Siguro try namin bago mag 3, pero hindi pa rin nabot dahil nga 3:30 na kami nabigay ng gate pass doon para makapasok. Ang tagal namin, halos isang oras kami nakatanga ron sa Camellia at napakainit. Ang ngayon niya, medyo maikpit ang Camellia pero ganun talaga. At ito nga, nakita nyo naman yung palaista ng Hagonoy. Medyo talagang mababa at lagi daw palang binaba yung lugar rin. Lalo na nung itinaas tong karsada. Pero kung hindi na may tataas yung karsada, mas lalong mahihirapan yung mga residente dyan na mag-uwit alis. At ito yung sinasabi ko, kinukwento ko kanina na nakatambay kami dyan. Itong dalawa, gumawa na lang ng libangan, kwentuhan na lang sila ng kung ano-ano. Basta may nakaupo kami dyan. At saka ito pala, nagsasalita ako rito Yun ma'am, pasensya na po, nandito na kami sa Camellia. Medyo nagkaroon ng problema yung first client natin. Hindi pa pala sila nakakakuha ng gate pass na maglilipat, kaya inaantay pa namin. Medyo naatraso tayo sa oras, pero kung makapaghintay po hanggang 4, okay po, pupunta po kami. Pero kung hindi na po, kung rush na po yan, okay lang po na try nyo pong kumontak ng pwede, na marami naman po available ngayon Pasensya na po, medyo nagka-conflict tong client natin Kung kami lang po, kayang-kaya na po namin ito ibaba ngayon Ayan, lumalabas na po yung client natin, yung nakasanda na yun. At yun nga, yung video na yun sinend ko rin sa second client natin na naka-schedule ng 4. Medyo kumbaga na parang nape-pressure ako dahil nga text chat na sir, baka pwede 3 ganito ganyan. Kaso nga, una talaga naka-schedule yun ng 4
4. At saka yan, siyempre sa sobrang tagal nga, kala namin makapasok na kami pero hindi pa rin. Ang nangyari, di siyempre itong dalawa nito nagkukwento ng kung ano-ano lang. Itong apartment ko ay kabibigay ko sa'yo yung ganito ganyan. Parang ano ba, inilibang na lang nila yung sarili na. At ito siyempre nag-grounding tayo. Minsan lang din naman tayo makakatapak sa mga ganyan-ganyan lugar. Basta yung grounding sa ano yun basta mga napapacking ka natin sa mga kung ano-ano. Basta ito, ayan sila mama at sila sir, yung nakapayong na yun siya yung may-ari ng apartment, siya yung kumuha ng parang gate pass. At saka yan na nga, makakapasok naman kami pero matagal-tagal pa rin dahil pinatambay pa kami dito sa gilid. At ito, syempre isang mabilis na sabi ko, tara ratratin na natin to, ratratin na natin yung pagbababa at yung biyahe. Medyo malayo-layo rin yung ano nila, yung bahay nila doon simula sa gate. May sasakyan naman sila kaya isang mabilis na. At saka natin nyo naman, malalaki lang yung gamit nila pero halos konti lang talaga na ikarga namin yan dahil napakababalki ng mga gamit. Pero yung marami na rin kami na ikarga dyan. Kaso nga lang talagang hindi kinaya at hindi kasya ng isang hakutan. At saka yun nga, syempre, ang 40 lang naman nung pinaka hakutan natin ito. Yung mga konti ang gamit lang. Pero yun nga minsan, natsatsambahan natin o sinuswerte tayo minsan. Yung lagi client natin, napaka-sobrang dami ng gamit. Kaya nakapagbigay tayo ng mas mababang presyo. Pero ayun nga, nangyayari nga, di natutupad kasi nga minsan sir baka pwede na tong padamay, baka kasya pa to ganyan. Yan nangyayari nga yung sa pinasend natin video, pinasend natin picture sobra sa dami yung mga kinakarga. At saka ito syempre isang biyahe malupit na to, isang mabilisang biyahe dahil nga kailangan naming pumunta na ron sa kabila. At ito na kami sa kabila. Ayan lang naman yan. Isang bed frame pero na pas dalawang 6 feet na cabinet na 6 feet niya. At saka yung lugar na yan medyo pamilyar sa ilang tropa natin dahil nga sa mga tropa natin sa mga malolos. Ang may magandang pahingahan dyan, pumapasok daw sa pahingahan na ito, may hilig daw sa Jollibee yan. Yung Hotel Greenville, dyan daw marami na pumapasok dyan mahilig sa Jollibee. Kasi bago pumasok dyan, nagda-drive-thru muna sa Jollibee. At saka ito nakita nyo naman, medyo konti lang yung gamit pero may mga ilam na bibigat. Pero solid, napakabilis lang namin yan dahil masagana to muhon lang, konti lang. Pero ang nangyari naman yan, isang mabilis na biyahe. At ito nga medyo magsasalita na naman ako rito. Yung pangalawang hakot natin, galing Masagana yata tapos gagaling sa mo sa malolos pa rin sa may Greenville, malapit na sa may Greenville ng Towa, medyo pagod na. Hakot pa tayo na isa doon sa hakot natin kanina kasi yun nga ang problema minsan sinesend sa atin yung konting gamit lang pero napakadami pala, tapos yung baha pa sa lugar kaya medyo nagtagal kami. At saka ito nga dapat kakansalin ko na to, sabi lang ni ma'am, ay hindi, sige sir, hintayin na lang namin. Kala ko kasi yun niya medyo malilate kami, na-late na kami halos ng konti, 20 minutes lang naman pero malaking bagay kasi yung oras na yun sa mga yun, ayaw nga rin namin masyado magpagabi. At ito nga, babalik pa kami rin sa isang hakutan para kunin yung rep at saka yung mga ilang upuan. Yun lang, pero syempre blessing sa atin doon yung hakot pasakay. Basta tsaga-tsaga lang. Nakakapagod din naman maghapon lumiga lang sa bahay. Pwede bumiyahe na lang tayo, sound trip pa at saka kahit pa paano nagkakaroon tayo ng extra budget. At ayun nga, dumating na kami rito sa kabilang pagbababaan namin. At pag talaga naman sinuswerte ka, pag hindi baha at natapat tayo sa second floor naman, napakasolid talaga ng hakot natin yung araw. Naman magagaan lang yung mga gamit ni ma'am.
Si ma'am, parang model yata. Parang model si ma'am. Ganda nung client natin dyan na nagpahakot. At mabait pa, yung aircon na pinagpalitan nila, binigay sa atin yung nakikita yung maliit na aircon na yun. Binigay na sa atin yun. Kaya thankful tayo dyan kay ate. At syempre sa mga tropa natin kasama nito, yung mga hakotero natin, yan. Ito yung bagong aircon nila ma'am. At yung pinagpalitan niya, ayun yung binigay sa atin. At saka ito nga pala yung 6 feet, nakita nyo naman solid dyan. Lahat basta 6 feet, yan, kasya dyan. Talagang, kung baga may allotment lang ng konting-konti yung track natin para sa 6 feet. Basta, ayan, makikita nyo si ma'am. Nakita ba si ma'am? Hindi yata. Buti na lang. At yan, syempre isang mabilis. Ito lang yung parang queen bed na size na papag. Ang napakabibigat. Nabibigat din. Pero, ilan lang naman. Kumbaga, mas madali. Nahirapan lang syempre yung sa pag-akyat. At dahil nga may gumagawa-gawa din yan, syempre, nakikiraan-raan lang din kami. At saka pagkatapos namin dyan, isang mabilis na biyahe, balik na naman kami sa Hagonoy. At nakita nyo naman, diniliman na kami ng gabi. Syempre, hindi naman tayo pwede diliman ng umaga. Nakita nyo naman, sa sobrang pagod natin. Pagkatapos pag-uwi ko dito, nag-i-edit pa ako ngayon dahil ayoko matambakan ng mga gagawin. At saka syempre, yun, blessing din sa atin yung hakot natin yung araw kasi dalawang magbe-birthday na kuya natin. Syempre, pinabati ko si Kuya Jairus at saka syempre si Kuya Jaden. Yan. July 30 si Kuya Jaden at saka si Kuya Jairus sa July 31. Kaya blessing din sa atin yan kahit paano magkakaroon tayo ng budget para kahit paano mabigyan-bigyan natin sila. At saka syempre na ito yung aircon na maliit lang naman pero syempre blessing yan. Kahit maliit, malaki, basta binigay at blessing yan. At saka nakita nyo naman medyo ginabi na kami at baha pa rin dyan sa lugar na yan. Ito, nakita nyo naman solid yung dalawa na yan. Sobra pagod yan pero ayun yan, doon makikita mo rin yung pag magkatropa o magkapit bahay yung kukunin mong tauhan o ano, minsan nag-aangalan. Lagi na lang nagbubulyawan yung dalawa na yan. Ayun ang problema. Kaya sabi ko, paghihiwalayin ko silang dalawa na iba yung kasama sa ganitong hakot sa ibang ganyan. Pero yun naman, kumbaga maasahan niya sa buhatan kahit mabibigat. At advantage kasi ng mga bata, hindi ganun kabilis mapagod. Mapapagod man pero saglit lang, konting harutan namin, masasaya na naman. At tanong nga dun kanina nung matanda na nakasalubong nila kasi nga may mga gumagawa rin. Tingnan mo kayo mga bata parang hindi napapagod. Ayun yung kagandahan sa mga bata. Kasi may mga nakasama na rin ako mga matatanda. Anak ng toko naman. Ang problema mga ayun niya, pati yosi sagot mo minsan, pati syempre merienda sagot mo, pati yung ganito. At hindi rin makabuhat dahil na medyo sinasakitan ng katawan o ginaganito. Pero gano'n lang. Kaya, ayan, blessing sa atin yung mga bata na yan. Kaya rin tayo nakakakuha ng maganda-gandang bahakot. Pero syempre nga sabi ko, tinuturo-turuan, sinesharean din natin sila ng tamang disiplina sa pagtatrabaho. Kasi hindi naman, sabi ko nga, huwag kayong mag-aangalang kasi nga, huwag kayong nagkakagalit kasi nga, nakakaya rin sa mga client. Pero yun nga, ganun talaga, unti-unti. Kesa naman, sabi ko nga, matatrain din yan o mauunawaan din nila yung ethics ng pagtatrabaho. Basta, buhat, diskarte, ganito lang. So, ayan, nandiyan na kami. Yung huling baba namin, medyo, itong huling namin, solid to. Puro upuan. Nakita mo, 6 na upo. Paano mo pagkakasya dyan? May 3 table. May isang rep na 6 feet na napakabigat. Tapos may mga ganyan-ganyan pa. Parang, ano yan, parang bag ni Doraemon yan na nagkakasya, marami nagkakasya. Pero sa pagkakamada lang yun kamada lang talaga ang sikreto para mapagkasya mo. Pero syempre, ayun nga, may weight tons lang na o para kasya dyan. Pero ayun nga, minsan talaga napupwersa natin. Pero sa nawa,
kahit papano sa mga susunod na client natin masabi na at masend na sa atin yung mga tamang video, tamang picture ng mga papahako talaga, para kahit papano hindi nabibigla kami na nagbubuhat at hindi rin nabibigla yung sasakyan. Kaya ayun, sa mga magpapahakot pa sa akin dyan, ayun lang ang request namin. At saka syempre medyo nagutom to dalawa, dinala natin yan muna sa kainan ng konti. At saka ito nga, nasa bahay na kami at medyo pagod na to. At ito, binaba na rin namin yung bigay sa amin na aircon na maliit lang. O hindi kahit papano, o di yan, wala lang, basta bigay, edi tanggapin natin. Ayun, maraming salamat. Pakakot pa sa kayo sa mga nagsusubscribe, sa nagla-like, sa mga nagko-comment. Maraming salamat sa inyo. Sa mga client natin, pag-usapan po natin yung mga detalye ng mga papakot. Salamat po.